wala silang mapagtataguan. Kanila lamang pinangahawakan ay ang pangako ng Panginoon na siya ibabalik o protektahan sila ng Panginoon, pero unti-unti nilang nakikita na ang kanilang mga kasamahan ay pinapatay. May babala rin po si Pedro. Tignan po natin sa pangalawang Pedro, chapter 3, verse 3 to 4. At ganito po ang pagkakasabi. Na maalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsisikarito ang manunuyak na may pagtuyak, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang tita. At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang magulang ay mananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Ang tinutukoy po dito ay mga taong mapanghusga, nangungutya, nanunukso. Kaya po tayo, huwag po tayo na, kunwari pinutsa tayo. At totoo ba yung pinag-aanuhan nila? Sinasabi nila, parating ng Panginoon, hanggang ngayon wala pa rin ng Panginoon. Hayaan lang po natin yun. Ang mahalaga tayo, yung sarili natin, pinagbubuti natin, pinaghahandaan natin ang pagparito ng Panginoon. Hayaan lang natin ang mga mangungutya nila. Dahil sinabi naman na po ni Pedro, bahala na ang Panginoon sa mga yan. At sa pangalawang Pedro ulit, chapter 3, 5 to 6, tuloy lang po natin. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inadyuan ng tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na sa pamamagitan din ito, ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Kung ating natatandaan ang kwento ni Tandang Noah, hindi ba gumawa siya ng barko? Kasi bumaha. Ngayon, pili lamang yung mga taong nailigtas niya. Sapagkat napakarumi na ng mundo, napakasama na ng mundo. Kung nangyari na sa kwento ni Tandang Noah, asahan din po natin na mangyayari din po sa atin yun. Tignan po natin ang paalala ni Juan sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16. At ganito po ang pagkakasabi. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Napakalinaw po ng paalala ni Juan na huwag ibigin ang bagay na nasa sanlibutan. Yang bahay niyo, yang pera na yan, huwag nating mahalin yan. Kumbaga, kasangkapan lamang yan na tayo ay upang lumigaya. Hindi ba kung matatandaan naman din po natin noong unang panahon, hindi naman po uso yung mga ganyan, pera-pera. Hindi po ba uso ng mga palitan? Kunwari, gusto mo ng bigas, makikipagpalit ka ng munggo. Di ba ganun po yung pamumuhay natin yung araw? Ngayon na lang naman po nauuso yung pera. Kaya yung pera na yan, yung mga bagay na nandito sa lupa, hindi po natin yan mababaon sa walang hanggan na buhay. Hindi po gawa ng ating Panginoon yan. Gawa lang po yan nandito na mandaraya. Amen? Amen. First John chapter 2 verse 15 to 16 po na. Tumugon First John chapter 2 verse 15 to 16. Iyon po yung unang pagkahanda na dapat nating gawin. Yun ang pagkatiwalaan ang salita ng Panginoon. Ang pangalawa po,
Respond to God's patience. Tumugon sa pasensya ng Panginoon. Mahaba po ang pasensya ng ating Panginoon. Pero dapat tayo po ay tumutugon sa pasensyang ibinibigay po sa atin. Sabi nga sa pangalawang Pedro, chapter 3, verse 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuon sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Diba sabi ng mangungutya, yun na nga, ang tagal daw ng Panginoon. Para kay Pedro, ito ay isang pagpapakita ng pasensya ng Panginoon. Bakit? Dahil marami pa po siyang gustong iligtas. Marami pa siyang gustong puso na himukin, na maniwala at magtiwala at ibigay ang buhay para sa Panginoon. Natanggapin natin na ang tagapagligtas natin ay ang Panginoong Jesucristo. Ganyan kahaba ang pasensya ng ating Panginoon. Sabi nga sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 10, datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparaan na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Hindi literal na darating yung Panginoon na magnanakaw, yung nanakawin niya yung hindi. Hindi ba, kunwari yung isang magnanakaw, hindi na ba niya sabihin na, ay magnanakaw ako, kukunin ko lahat ng gamit niya sa bahay niyo. Magnanakaw ako, nanakawan ko yung grocery. Hindi ganon. Kung paano dumating ang isang magnanakaw para tayo ay nakawan, ganon din ang Panginoon, walang paatubili. Pero may palatandaan. Ba? Parang ano na siya, ganyan, dadaan lang na ito na, makulan tayo lahat, ito na ang Panginoon. Kaya dapat, pwedeng maaaring ngayon, mamaya, bukas, sa araw, darating ang Panginoon. Kaya dapat tayo, handa tayo. Kahit dumating mamayang hapon ng Panginoon, ay Panginoon, handa ako. Yung dapat nakikita yon sa ating ginagawa sa araw-araw. Kung paano tayo maging mabuti, kung paano natin pinagbubuti, pinagsusumikapan na maging maayos ang relasyon natin sa Panginoon. Dapat mas higitan pa natin. Dahil nga anytime, dapat handa tayo dahil Jesus is coming anytime, anywhere. Sabi nga sa Malakay chapter 4, verse 1,